Great news mga kabayan at kapwa ko OFWs! Meron na po tayong OFW Lounge now open to serve you. Anong terminal ito sa NAIA? Ating alamin at syempre, ano po ba ang inyong ma-enjoy once you visit this lounge before your flight? Hi everyone! Ako po si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host na magdadala po sa inyo ng mga videos about travel, lifestyle, career, business, buhay OFW at ilang mga financial literacy tipid tips and for your investment. Kaya, what are you waiting for? Click nyo na po yung subscribe button at notification bell. For today, it's a great start of the year ngayong 2024 dahil binuksan na po ang unang-unang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Ito po ay matatagpuan sa 4th floor near the pre-departure area. So once tapos na po kayo sa immigration mga kabayan, meron na po tayong lugar mga OFW to stay in. At yan po ang OFW Lounge just few hours before or several minutes before your flight. So ano po bang kinakailangan ninyong i-present? Unang-una, please take note, ito po ay for free sa lahat ng OFWs. So, kung sakasakali po na mahaba pa ang waiting time ninyo sa airport sa NAIA Terminal 1, regardless of what type of ticket that you are holding, maaari na po kayong bumisita sa OFW Lounge. Now, itong OFW Lounge ay a joint project po ito ng House of Representatives, Overseas Workers Welfare Administration or ng OWA, ng DMW or Department of Migrant Workers at gayon din po ng Manila International Airport Authority. At itong OFW Lounge ay pinattern po ito after similar features ng mga spaces that are currently run by different airlines for their business class and first class passenger. Siyempre po ang OFW ay tinagaro ang mga bagong bayani po ng bansang Pilipinas kaya nararapat lamang po na mabigyan po tayo ng magandang treatment. Kaya po, isa na po ang OFW Lounge sa mga inilunsad na benefits that you can actually enjoy. Ang katanungan maari ng marami sa inyo, paano naman kami Miss Jamie? Lilipad po kami sa ibang international airport sa Pilipinas. Hindi po sa NAIA Terminal 1 kung hindi NAIA Terminal 3. At ang iba naman sa inyo ay lilipad from your specific provinces like Clark, Pampanga, Cebu, and Davao. Meron na po bang OFW lounges dito? Mga kabayan, sa ngayon wala pa po pero great news, ang pagpeprepara po sa NAIA Terminal 3 is actually on its way and soon po sabi nila more OFW lounges will be kumbaga po mape-prepare and at the same time launch sa mga international airports like Clark, Pampanga, Cebu, and Davao. Yan po according to philstarlife.com. At sinabi rin po ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez in a statement last Sunday, January 14 na binuksan na po nila ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Batay na rin po ito sa utos ng Pangulong BBM or Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po, President BBM, dahil ang mga OFW ay tunay na nagagalak na meron na po kaming sariling OFW Lounge. And last January 13, 2024, ilang araw bago ilunsad or buksan ang OFW Lounge, ito po ay binisita ng OWA Administrator na si Arnel Ignacio and Deputy Administrator Mary Melanie Quino. They inspected the new lounge with Speaker Romualdez. Opisyal na binuksan ang 24/7 na libreng VIP lounge para sa mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Kahapon, nagsagawa ng inspeksyon sa lounge sina House Speaker Martin Romualdez, Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio at OWA Deputy Administrator Attorney Honey Quino. Mayroon diyang assistance desk. May pagkain at inumin din para sa mga OFW na naghihintay sa kanilang flights. Ayon kay Romualdez, joint project ito ng Kamara,
OWA, Department of Migrant Workers at Manila International Airport Authority. Plano rin daw na maglagay ng parehong lounge sa NAIA Terminal 3. Naku mga kabayan, alam ko excited na po kayo to get a glimpse of this OFW lounge at the same time malaman ano po ba ang ma-avail namin dito, ano-ano mga services, ano mga pagkain, and at the same time what is yet to come. So let me share with you yung mga different glimpses or let us just say videos from different sources so that you will know ano po ba ang inyong ma-enjoy dito sa OFW Lounge. At isa po sa mga senators na nagmungkahi na bigyan ng space ang mga OFW sa NAIA terminals or mga international airport ay walang iba kung hindi si Senator Raffy Tulfo. Kaya tingnan po natin ang kanyang pagbisita. Kasama po ang ating OWA leader na si Arnel Ignacio. Libre! Walang bayad! Ang kape, puro dipindot. May brood, may instant. Ang galing talaga ito si Arnel. Dagdagan pa yan, sabi ko siomay. O dapat may mga siomay. Ito lang, kalalaki pa namin. Baka pwede urong. Dito sir, meron na. Dito, Tama ko ito. Masikip kasi na dapat malong lang. Yung sa Terminal 3. Ilan bang ano? Halika rito, ito. Ano yung kinikwento mo kanina sa akin? Kwento mo kay Sen. 11 years na po ako sa ako. Saan mapunta nyo? Sa Kuwait po. May pakipin pa ba yan? Kumain na po kayo ng Scaldo. Ayun yun, pinakita ka po na, naniniwan mo na. Masarap naman po, ma'am. Hindi pa nga po namin dati, mainunan po muna kita dati. Parang kasalanan pa ni Sen. Hindi ko nakakain. Anong pangalan niyo ulit yun? Ang inaayos natin, Sen, yung extension, may shower na. Wow. Yes, maganda. Yes, may shower na. Ito, Sen, wala pang buhangin ng Jeddah, nandun na yan. Oo, napakatagal na yan. Antigo na. Antigo na yan. Pero pang dadagdag, isa pang charging station doon, tomorrow. Sigat mo lang, load. Preload. Ito yung aming ibabalita sa inyo. Tomorrow we'll be signing a huge partnership with PLDT. Ililibre ang tawag ng 1348. So, bibigay yan. Ililibre yan. Plus, meron din sila. Kung gusto na mag-browse, meron tayong 2 laptop doon. Pwede lang kung ano yung gusto nang gawin na mag-connect sa internet. Ako yan kasi ayaw sundin yung hotline eh. Pinaskill ko na sa mukha ko. Congratulations. Tinulungan nyo kami. Ngayon, pag siya magiging sekretary. Uy! Ikaw ba, nakauwi na, nakaligo ka na. Kasi nga po, ito, ilang beses ko na itong nasaksihan. Pupunta sa hearing, wala pang ligo-ligo. Doon na sa opisina na natutulog. Minsan 2 araw, nasa office, hindi na umuwi ng bahay. Di bahay ka pa ba? Bihira na nga ako umuwi dun eh. Yung pati aso ko, tinatahulan na ako. Hindi ka kilala. Hindi na ako kilala. Ni Max. Masaya ako na. Tsaka Sen, ano na to eh. Buhay ko na ito eh. Parang pamilya ko na yung mga yan. We will still improve it. Kasi konti lang mga pamuli, 60. So, Mas maganda sana kung mga at least 100 to 150. Kung 200, mas okay. yun. Eh, pag binuksan namin yung kabila, hingi lang kami ng dagdag na panggastos. Naggastos, kung bahala. Pero approve ba, Sen? Pasado ba? I love you. I love you. Meron din akong papakita sa inyo. Ito yung may shower pa, di ba? Inaayos pala. Ito, may shower ito. Ayan. Masaya, siyempre. Masaya. Pag masaya si Sen, masaya ako. Masarap pag yung bossing mo nakokontento sa trabaho. Ito, sabi niya, may shower. O, ayan na, meron na. Kompleto. Ano yan? Smart toilet yan eh. Pero ano mangyari po dito? Itong lugar na ito ngayon. Di ba ito siya? Kung gagawa na lang tayo ng magandang project para sa OFW, lubos-lubusin natin. Kasi, as it is, marami sila. Siksikan sila, 60. Dalawang CR. Pila-pila yan, tapos nagtag pa itong mga project. Gusto ko sana, admin,
exclusive yung CR saka yung shower sa mga OFW, meron sila exclusive sa kanila. Yan. Hanapan natin lang kung saan linya. Yung linya kasi ng sewerage ang challenging dito eh. Tatetracein natin. Pagkitan ko naman kayo. Oo. Gamitin mo yung budget na ibibigay ko sa inyo. Sige, sir, pangako nyo na. Lagdagan na natin isa pang aircon. Ito yung expansion natin. Bubuksan ito. Malawak ito. Silipin niya sa loob. Mahaba yan. Ayan, pwede. Yan. So dito, mahahanap ako ng sewerage. Masabi kayo, sen, ha? Kaya mga OFWs, inyong pagkatandaan ang bilin ng ating OWA Administrator na si Arnel Ignacio. Ano po yung mga requirements? Requirements? Naku, napakaraming requirements. Ang sasabihin mo lang, ako ay OFW. Tapos. Kasi it's about time na tratuhin natin sila ng VIP-ing totoo. Ang tagal ko na, Sherry, na nung nasa show business ako, siyempre, ang means of traveling namin is either first class or business class. Yan ang gusto kong matikman ng ating mga OFWs. Mas marami pa silang contribution sa ekonomiya natin kaysa sa akin. Ako nga natikman ko yun eh. So sila ang talagang deserving na matikman yan. So hindi man namin kaya sagutin yung sa aeroplano, at least dito, meron sila may enjoy. Ayan, unli lahat ng pagkain, unli yung coffee, hanggang mag-acid yun. That's the way we want to express our love for our OFWs na nakatalaga sa akin para sila ay alagaan. Nagsimula tayo dyan with the Migrants Brew Coffee doon sa lobby ng OWA na again, pumasok ka ng OWA, the coffee is free. And hindi yun basta-basta na yung bang nabili lang sa kung saan yung kape, hindi. We purchase a very special Italian machine para sa kanila. Dahil yun ang expression mo. Kung sasabihin mo sila ay special, then we treat them the way people who are special are treated. Gaya nito. Diba? Sir, last na lang, invite po natin yung mga OFW sa mga hindi pa ho nakakaalam na meron na, bukas na pala yung OFW Lounge. Sa mga OFWs, ito, sinisimulan pa lang natin Terminal 1 muna tayo. Ito yung malapit na sa Starbucks, may hagdan, medyo may kataasan yung hagdan, pero at least nabigyan tayo ng ating mga kaibigan, ng kapwa nating opisyal dito sa airport ng lugar. So, pumunta kayo rito, enjoy the lounge, this is yours, dala lang kayong jacket, maginaw. So once again, thank you po sa ating Presidente BBM Ferdinand Marcos Jr. sa OWA Administrator natin na wala po siyang kapaguran na paglingkuran at alagaan ng mga OFW na si Arnel Ignacio, at kay Senator Raffy Tulfo, isa po sa mga nagsuggest regarding this OFW Lounge para sa ating mga OFWs, at gayon din po sa House of Representatives, OWA, Department of Migrant Workers, and Manila International Airport Authority or MIA. So mga kabayan, ano pa pong iniintay ninyo kapag kayo po ay nasa international airport natin sa NAIA Terminal 1, ay bisitahin nyo na po ang the OFW Lounge, at kung sakali pong lilipat kayo sa ibang mga international airport, soon po magkakaroon na rin po ng OFW Lounge. So I believe everyone's excited, but for the meantime, ito po muna ang update natin. If you find this video helpful and informative, please click like. Gayon din po, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Follow niyo po ang ating FB page at TikTok account. Muli po, ako si Jamie Ayres, ang inyong Talk TV show host na nagsasabi, saan man po kayong dako ng mundo, lagi pong pagkatandaan, taas noo tayo'y mga Filipino. God bless you all.